Manas ngayon ay mag-uulat ako tungkol sa pagsulat ng borador gabay sa pananaliksik. Sa introduction naman ay kahulugan ng borador at kahalagahan ng borador sa pananaliksik. Ano nga ba ang borador? Ang borador ay isa itong tinatawag na draft. Ito ay unang bersyon na hindi pa final na isinulat at maaari rin itong baguhin. Pagsulat o pagbuo ng borador. Magbalangkas sa paraang konseptual. Maghanay-hanay ng pangunahing ideya. Gumamit ng akmang salita. So ano nga ba ang akmang salita? Ito ay mga salitang angkop sa sitwasyon, tao o kultura. Halimbawa, nagdedepende rin ito sa kung ano ang iyong kausap, kung sino ang iyong kausap. Kaibigan mo ba? Guro o pamilya? Halimbawa, kapag nakasalubong ka ng iyong guro sa paaralan, ang iyong sinasabi ay, "Good morning po." Kapag ang barkada mo naman ang iyong nakasalubong, ay ang sinasabi mo, "Oy, pre," 'di ba? Yan ang tinatawag na akmang salita. Sunod, format ng borador. Pamatnubay sa balangkas para sa pananaliksik sa papel. Pasasalamat o acknowledgement. Sunod, dahon ng pagpapatibay o certificate of authenticity. At ang huli naman ay ang talaan ng mga nilalaman or table of contents. Unang kabanata, kaligiran ng pag-aaral. Dito natin inilahad ang background ng ating pananaliksik, ang mga layunin at ang kahalagahan nito. Sunod naman ang ikalawang kabanata, kaugnay sa pag-aaral at literatura. Dito naman natin itinatalakay ang mga nauunang pag-aaral na may kaugnayan sa ating paksa. At ang ikatlong kabanata naman ay ang metodolohiya. Dito natin ipinapaliwanag kung paano natin isinagawa ang ating pananaliksik, ang mga ginagamit nating instrumento at mga kalahok. Sa ika-4 na kabanata naman, paglalahad ng datos at interpretasyon. Server. Ang server ay ang resulta ng mga sagot. Pakikipanayam ay ang transkripsyon ng panayam. Pagdudokumento. Ito ay exhibit ng mga dokumento o larawan o mahahalagang tala. Pagmamapa. Ang pagmamapa ay visual na imahen na tinatalakay na paksa. At ang huli ay paglikha ng produkto. Ito ay interpretasyon ng nilikhang produkto o output. Dito natin inilalahad ang mga resulta ng ating pananaliksik at binigyan natin ito ng interpretasyon. Sa ika-5 kabanata naman ay ang lagom, konklusyon, rekomendasyon. Dito natin binubuod ang ating pananaliksik, nagbibigay tayo ng konklusyon at nagmumungkahi tayo ng mga rekomendasyon. Sa bibliografiya naman, dito natin inililista ang lahat ng mga sanggunian na ginagamit natin sa ating pananaliksik. At sa appendix naman, dito natin inilalagay ang mga karagdagang materyales na may kaugnayan sa ating pananaliksik. Bago tayo magtatapos, ay tatalakayin natin ang mga kasanayan na makakatulong sa atin sa pagbuo ng borador.
Una, pagpaplano. Maglaan ng oras para magplano bago sumulat. Di ba, naaalala nyo ba na bago tayo binigyan ng mga gawain ni Ma'am Pacquiao ay sinasabihan niya tayo ng mag-isip ng mabuti bago sumulat. At sa susunod naman ay pagsulat ng balangkas. At sunod naman ay pagsulat ng balangkas. Gumawa ng balangkas para maging organisado ang ating mga ideya. At ang huli, panimulang pagsulat. Huwag matakot sumulat. Isulat lang natin ang lahat ng pumasok sa ating isipan. At konklusyon. Bilang pagtatapos, ang boradora ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ang ating gabay sa pagbuo ng isang matagumpay na pananaliksik. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angel May Pisak Nanas at dito lang po tayo nagtatapos ang ating pag-uulat.